Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. General reading siya. Pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. Okay, Scorpio, June 2025, general reading, monthly reading. Tingnan natin. Okay, Topaz. Forgiveness heals. Wow. First card mo, forgiveness heals. Okay. Sa month ng June 2025, sinasabi sa iyo, Scorpio, ng baraha, na oras na daw para i-release mo yung mga tinatago mo, yung galit, anger, resentment, grudges, na posibleng siya yung nagiging blockages sa iyong health and happiness. Okay? So, napaka-importante nito kasi sinasabi na kailangan nating alisin, iwasan, or kumbaga, i-let go na yung mga kinikimkim nating galit, hinanakit. Kasi, minsan, yung mga baggages na yan na dala-dala natin na araw-araw, ay siya yung nakakapigil or humahadlang para sa healing ng ating health, ng emotion, and then ng happiness. Okay. Okay, Scorpio. Okay, number 8, power. Okay. So, dito sa number 8 na to, strength card ito guys, major arcana. Sinasabi sa'yo, Scorpio, na yung pagpapatawad sa kapwa, paghingi ng tawad sa kapwa, ay napakahirap yan. Kailangan nating maging courageous. And, if ever lang, ikaw yung may mga galit or hinanakit, sinasabi ng barahan na yung pagpapatawad ay hindi yan kumbaga measurement para sabihin na talo ka. Okay? Talo ka kasi ikaw yung humingi ng tawad o ikaw yung nagpatawad. No. Sa ganyang klaseng sitwasyon, hindi yan basihan or hindi yan measurement or hindi yan barometer o parameter para sabihin na ikaw ay talo, ikaw ay mahina. Kasi yung pagpapatawad natin, nakakabuti yan sa atin. Unang-una, yun nga yung sabi sa'yo ng baraha, yung mga dinadala nating kasuklaman or suklam sa ibang tao, pwede siyang maging hadlang sa pag-asenso natin sa buhay. Diba? Parang minsan, diba, raramdaman, bakit kaya sobrang hirap na hirap ka sa buhay? May trabaho ka naman, may business ka naman. Yun pala, may mga inner child healing na kailangan ka sa buhay mo kasi meron kang hinanakit, galit sa magulang mo, kapatid, or kung sino man na mahal sa buhay. Okay? Na kailangan ng i-let go. Okay, first 3 cards tayo. 4 of Cups, Knight of Wands, and then 5 of Wands. Okay, so kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha sa Scorpio na similar siya. Same din. 1, 2, 3, 4 cards ang nagsasabi sa'yo na posibleng ikaw to. Diba? Ang dami-dami mong mga hinanakit sa buhay. Maybe yan yung dati mong kaibigan na nagkaroon kayo ng problema, nag-away, or mayroong gulo na pinagdaanan. And siguro sa ngayon, until now, naghihintay ka pa rin kung hihingi siya sa'yo ng tawad. Dito sinasabi ng barahan na
kailangan mo siguro na maging aware. Kasi minsan, 'di ba, hindi tayo aware na nakakasakit na tayo or tayo yung nasasaktan. So, minsan, 'di ba, masyado tayong defensive na feeling natin biktima tayo, pero yung tao pala na kagalit natin is biktima din. So, maging aware tayo. Wag lang tayo hintay na may humingi ng tawad sa atin. Kailangan natin ng self-examination. I-examine natin ang sarili natin kung ako ba, mabuti ba yung kalooban ko, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, etong energy mo na to na 4. Meron etong kwento na, 'di ba? Yung parang halimbawa, may isang tao na nagsabi sa iyo na alam mo ang sama ng ugali mo. Hindi ka naniwala doon, na-offend ka kasi feeling mo yung taong yun may galit sa'yo. But another person nagsabi sa'yo na alam mo, feeling ko nagiging masama ka na. So pag ganun, 2 na, 3 na yung nagsabi niyan sa'yo or parang nagparamdam, kailangan mo nang ma-realize, examine mo na yung sarili mo na baka nagkakaroon na ako ng parang konting, 'di ba? Na nagiging mahirap na ako kausapin, ganyan-ganito. So, kailangan natin, examine natin ang sarili kasi hindi naman lahat ng oras tayo yung walang kasalanan, di ba? Okay? Dito sinasabi ng baraha sa'yo na meron sa inyo dito, Scorpio, na posibleng desisyon na pwedeng maapektuhan ng love life mo. Pwede yung ibang Scorpio gusto nang makipaghiwalay sa kanyang karelasyon, asawa, girlfriend, boyfriend, kalibin, partner. Siguro isang option ang gagawin mo. Maybe pangingibang bansa, maybe mangingibang bansa ka para itry mo talaga na mapalayo dito sa taong to. And nakikita ko sir dito, yung paglayo mo na ito, maayos kayong mag-uusap. Maayos yung pag-uusap nyo. But, eto ay test para sa'yo. 'Di ba? Parang ite-test mo yung sarili mo. Ikaw ang naglagay ng test na to sa sarili mo na parang ite-test mo na kung mamimiss mo siya, hindi ka makikipaghiwalay. Pero pag nasanay ka na wala siya, makikipaghiwalay ka. Parang ganun. So, wow. Ingat-ingat tayo sa mga decision making natin na hindi natin pinag-iisipan. Okay? Next 3 cards natin is 10 of Wands. And Knight of Pentacles, and then Queen of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito, isang tao, isang manliligaw. Nakikita ko sa'yo, manliligaw to eh. Isang tao ang posibleng nag-o-offer sa'yo. It's either nag-o-offer sa'yo ng trabaho, ng pera, ng tulong, financial, kasi ang dami mong obligations, duties, and responsibilities. And ang taong ito, maybe siya ay fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, or maybe water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, or maybe earth sign, Virgo, Capricorn, and Taurus. So, depende yan kung sino yan na nag-o-offer sa'yo. Okay, magic, magician, unexpected, and wow. Ang nakikita ko sa'yo dito, Scorpio, medyo natatakot ka, diba? 10 of Pentacles. Natatakot ka sa mga unexpected na yung risky, yung parang uncertain. Diba? Yung parang hindi mo sigurado, takot ka. Kung ikaw isang Scorpio na balak mong mangibang bansa, pwede yan yung magiging struggle mo. Na matatakot ka sa lugar kung saan ka papunta, sa mga tao na pwedeng makausap mo. Huwag kang matakot kasi kung ano man tong plano mo naggagawin, Scorpio, kita mo to na 10 of Pentacles. Diba? Sinasabi sa'yo na dito ka makakakuha ng lump sum of money, dito ka yayaman, dito ka asenso. So, wag mo nang baguhin pa yan na iniisip mo. Kung ano yung iniisip mo, go lang. Kasi, eto na eh. Eto na yung matagal mong minamanifest eh. Eto na yung pinagpipray mo. Siguro may pinagpipray ka na iba, pero eto yung blessings talaga na ibinigay sa'yo na redirection sa'yo. Okay? So, nasa yung mga kamay and kailangan mong magpakatatag. Lalo na kung etong planong ito ay pagpunta sa ibang bansa para magtrabaho. If you're married, if you have kids, malaking, kumbaga, sakripisyo siya na gagawin. But, yung purpose mo, nasa yun naman yun eh. Nasa isip at puso mo. Ano ba yung purpose mo para sa paglayo, diba?
gamitin mo yon as inspiration, motivation, para hindi ka malungkot or hindi ka ma-homesick, or para tuloy lang ang laban ng buhay. Okay? Thank you guys for watching.